Pinatawad niya si Joaquin hindi dahil itinuring niyang may kasalanan ito sa kanya. She forgave him for his peace of mind, para patawarin na nito ang sarili nito. Hindi niya alam kung napatawad na rin siya ng binata. Pero okay lang, she wouldn't ask him more than what he could give at the moment. Bye-bye, Daddy. Nagbababay pero nakayakap naman sa binti ng ama nito si Jayden. Can I come with you? Natalia giggled. Mukhang koala ang anak nila. Pati si Joaquin na pahalakhak at parang gusto nang magbago ang isip sa pag-alis. Anak, magtatrabaho si Daddy, aniya sa batang kinarga na ni Joaquin. Hindi niya alam pero nakangiti ang mga mata nito sa kanya. Why, Daddy, you are rich already. I have to make sure that we have lots of money so you can go to college, sagot ng binata. Where is college? Do we need to ride an airplane? Natalia and Joaquin laughed in unison. Akala ni Jayden ay lugar ang college na tinutukoy ng ama nito. I want to go to college, Daddy. Jayden, come to mommy na. Mail late na ang daddy mo, aniya at nagpasalamat na sumama naman agad ang bata sa kanya. Careful, narinig niyang ani Joaquin na maingat na ipinasa sa kanya si Jayden. He's heavy. Okay lang. Bumigat na nga ito sa ilang araw lang na pananatili nila sa poder ni Joaquin. Bye, anak. I'll go home early. Humalik ito kay Jayden pero sa paglapit nitong iyon, pakiramdam ni Natalia ay siya ang hinalikan. But no, ngiti lang ang para sa kanya. I'll go ahead, he said. Ingat ka. She returned his smile and watched him leave. Ingat Daddy, ingat. Kumakaway na sigaw ni Jayden sa papalayong kotse ni Joaquin. Let's go back inside na anak. Yes mommy. Kung ganun sila araw-araw, baka masanay silang mag-ina. Natalia knew they couldn't stay like that forever. Well, si Jayden baka. Oo, pero siya, hindi. Nakakatakot mag-invest ng emosyon sa mga ganoong pampamilyang pagkakataon. Hindi pa sila nakakapasok sa bahay ay siya namang dating ng sasakyan ni Sylvia. Lola, excited na sumalubong si Jayden nang umibi sa kotse si Sylvia. Paanong hindi kung may daladala itong laruan? Jayden, umupo si Sylvia para makayakap sa apo nito. I missed you so much. Apo, gigil na hinalikan nito ng marami si Jayden. Look, I have something for you. Ibinigay na nito ang dalang robot na kung mamasdang maigi ay isang piloto. Jayden, anong sasabihin mo kay Lola? Thank you, Lola. Isang matunag na halik ang ibinigay nito sa pisngi ni Sylvia. You're welcome, Jayden. Mabilis na tumakbo palayo sa kanila ang bata para subukan na ang laruan nito. Yaya, pakitignan si Jayden. Sigaw ni Sylvia habang pareho silang nakamasid sa tuwang-tuwang bata. Kumusta ang pagbabahay-bahayan ninyo rito? Bilang nito sa kanya, did Joaquin already talk to you? Mama, dapat sinabi ko sa inyong wag ninyong sasabihin kay Joaquin ang tungkol sa baby. Pero sa kabilang banda, na-realize ko na tama ang naging pasya ninyo. We're okay now. We both decided to stop blaming ourselves for the loss of our baby. Just as I thought, ngumiti ng matamis si Sylvia. Joaquin did the right thing. Salamat, Ma. Anyway, I came to personally invite you to our company's anniversary celebration. Hindi ako sigurado kung isasama ka ni Joaquin so you will be my guest. Gusto ko ring ipakilala ang apo ko sa lahat. Is that a good idea, Ma? I'm sure dadalhin ni Joaquin si Natalie. Siyempre ayaw naman niyang gumawa ng eksena sa party. Ang kumpanyang tinutukoy ni Sylvia ay ang kasalukuyang pinamumunuan ni Joaquin bilang CEO. Sylvia retains the chairmanship dahil kaya pa naman daw nito. Malaki ang kumpanya na Electronics and Communication Engineering ang Nature. Lately rin ay nagumpisa si Joaquin ng sarili nitong negosyo, iyon ay ang mall na inacquire nito sa lugar kung saan sila nito natagpuan ni Jayden. But you can bring Jayden, Mama. I'll just stay here. I insist na sumama ka. Ma, ipapakilala mo si Jayden. Joaquin will bring Natalie. Ayokong magkaroon ng confusion dahil sa presensya ko. I don't want anyone to mistake Natalie as my grandson's mother. So you should come. But it's not good for Joaquin's image. Natalie is my twin sister, remember? Leave that matter to me. Napabuntong hininga na lang si Natalia. Mukhang hindi option ang paghindi kay Sylvia.
Ay papasundo ko kayo kay Trebs bukas ng tanghali. Kailangan kong magpaalam kay Joaquin. If he says okay, then I'll go, Mama, sabi na lang niya. Ayaw niyang maging bastos dito at kay Nathalie. Hindi nakauwi si Joaquin kaya hindi nakapagpaalam si Natalia. Hanggang sa makarating sila sa bahay ni Sylvia ay hindi niya nakausap ang binata. He was with Nathalie last night, ani Sylvia nang sabihin niyang hindi umuwi si Joaquin. It's the stuff people in a relationship celebrate every month. Sana nagpasabi siya, Ma. Naghintay si Jayden sa kanya. Pinakaingatan niya ang tono niya. She was disappointed pero dahil iyon sa pinaghintay nito si Jayden. At hindi dahil nakaramdam siya ng selos na nag-celebrate pala ng monthsary sina Joaquin at Nathalie. He didn't tell me either. Nalaman ko lang sa secretary niya when I called to find him yesterday. You mean, he didn't come to work? Mas lalo siyang nenes. Nagkibit ng balikat si Sylvia. But he will not miss tonight's event. Alam niyang magagalit ako dahil responsibilidad niyang pumunta, tugon ni Sylvia. Come, let's go to my favorite salon. Bigla itong na-excite at hindi na naman siya nakatanggi. 4 hours later, natagpuan ni Natalia ang sariling nakapulang designer's gown. May lace sleeve yun hanggang sa siko niya at sakto lang ang hapit sa katawan niya. Wala siyang accessory maliban sa diamond necklace na binili ni Sylvia para sa kanya. But Joaquin's mother said that she was stunning. Her son looked like a heartthrob in the making. 4 years old lang ito pero dalang-dala nito ang suot nitong tuxedo. Alam niya, nakaka-inlove ang kakyutan ng kanyang anak. Sa isang 5-star hotel ang selebrasyon. Marami ng tao roon na pawang mga empleyado in their best outfits. The other members of the board together with their families were already seated in their respective tables. Dahil chairman ang dumating, they received the warmest welcome. All glances however darted curiously on Natalia and Jayden. Nailang siya pero si Sylvia all smiles na proud na kasama sila. Dumiretso muna sila sa seat assignment nila dahil wala pa ang chief executive officer ayon sa event organizer na bumulong kay Sylvia. As always, the chairman just rolled her eyes as if usual na laging nail late si Joaquin. He's coming, don't worry, bilang nito sa kanya. I'm not worried, Mama, saad niya. She was more nervous than worried at an impending confrontation with her sister. Ilan sa mga board members at officers ng kumpanya ang lumapit para batiin ang chairman at sila na rin syempre. Walang tanong-tanong, everyone acknowledged her baby boy as Sylvia's grandson. Parang si Joaquin lang noong bata pa ang CEO, an elderly woman chuckled. True, hindi maitago ni Sylvia ang pagka-proud kay Jayden. Naipagpasalamat lang niyang wala pang tumatawag na Nathalie sa kanya maliban sa Miss Vergara na pareho naman nilang apelyido ng kapatid. After approximately 30 minutes ay dumating din si Joaquin, kasama ang nakapula rin ngunit mas provocative ang outfit nito na si Nathalie. Vinekyo na malaking bahagi ng dibdib nito ang nakalitaw. Nevertheless, the CEO appears proud of his sexy girlfriend. Tumalim ang mga mata ni Nathalie nang makita siya nito sa tabi ni Sylvia. Joaquin, on the other hand, was surprised. He gave his mother a questioning look na ipinagkibit lang ni Sylvia ng balikat. Ganoon din ang tinging ibinigay nito sa kanya. Daddy, agad itong sinalubong ni Jayden. You lied to me and mommy. You did not come home last night. Bago niya napigilan ng anak ay nakalabi na nitong dugtong. Nagkatinginan ng mga malalapit na nakarinig pero partikular sa nagulat si Nathalie. But she handled it with poise dahil hindi ito nagpahalata bagamat mas sumakit ang tinging ipinukol nito sa kanya. I'm sorry, baby. Babawi na lang si daddy sa'yo, kalmado namang tugon dito ni Joaquin. Not to me only. Mommy was worried too. Habang malamang ay ramdam ang tensyon sa pagitan nila ni Nathalie, si Sylvia ay aliw lang na tumatawa. Alam niyang nagtataka na ang mga tao roon at naghihintay na ng paliwanag. Ngunit dahil dumating na ang CEO, inumpisahan na ang programa. May nagbigay ng introductory speech. May mga naunang nagsalita hanggang sa tawagin ang chairman. Naiwan silang 4 sa mesa. Si Nathalie mula sa kanan, si Joaquin, si Jayden, ang binakanting upuan ni Sylvia bago si Natalia. Without Sylvia on her seat,
mas naging awkward ang sitwasyon para kay Natalia. Hindi pa sila nag-uusap-usap na para bang may bayad ang pagsasalita. Sinikap na lang niyang ituon kay Sylvia ang atensyon habang ang anak niya ay parang takong nakakapit sa ama nito. At this moment, I want all of you to meet the newest member of our family. Joaquin's son, Jayden Montecarlo. Come up here apo, magiliw na ani Sylvia sa isang bahagi ng speech nito. Natalia was glad na hindi na ito nagpaliwanag. She can take the judgment, wag na lang mapag-usapan kung paanong may anak si Joaquin sa kanya habang kasintahan nito ang kakambal niya. She didn't wish to explain herself nor their situation to anybody. Halika, Joaquin, bring your son here. Her son and his father received a warm of applause from the crowd. Natutuwa siyang hindi na siya tinawag ni Sylvia. Siguro inisip din itong masasaktan si Natalie kapag ginawa nito yun. Don't think you already won. Narinig niyang wika ni Natalie na lumapit ng bahagya. Sa harapan ito nakatingin, I will do something about this situation, I promise. Hindi ka magtatagumpay sa plano mong panggugulo. Wala akong plano, Natalie. It wasn't my idea to come here. Once a liar, always a liar. Tama si Joaquin, you aren't trustworthy. Kung si Natalie lang ang nagsabi noon, matatanggap pa niya. Pero yung galing kay Joaquin na hindi siya mapagkakatiwalaan, ibang usapan na iyon. Nasaktan siya pero hindi niya iyon ipinakita sa kapatid. Say what you want. Joaquin delivered a short speech bago nagkaroon pa ng awarding ceremony at incentive giving para sa mga outstanding employees at sa mga matatagal na sa kumpanya. All the while ay kasama ng mag-ina si Jayden na tuwang-tuwa naman na taga-abot ng mga certificate. Nang bumalik sa mesa ang tatlo at mag-serve na rin ng pagkain, inabala na ni Natalia ang sarili sa pagpapakain kay Jayden. She couldn't bring herself to even look at Joaquin and Natalie's direction. Hindi pala siya trustworthy ha, kung ganun ay hindi sincere sa pakikipag-ayos sa kanya si Joaquin. The thought made her heart ache. Noong maisipan ni Jayden na pumagitna kina Joaquin at Natalie, hindi na napigilan ni Natalia ang sarili. Tumayo siya at lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Pakiramdam kasi niya ay nasasakal siya sa mga mapanghusgang tingin at sa bahagyang pagka-out of place. Wala siyang magagawa roon. Natural na mag-isip ang mga bisita dahil hindi nagpaliwanag si Sylvia kung sino siya. Lalo dahil kamukha niya ang girlfriend ng CEO. Sa may pool area siya dumiretso pagkagaling sa function hall. Mangilan-ngilan lang ang naliligo roon kaya kahit paano ay nakaramdam ng katahimikan si Natalia. Hindi naman siya magtatagal. Gusto lang niyang huminga at ilabas sandali ang sakit na nararamdaman. Kanina ay nakaramdam siya ng selos nang makita ang sabay na pagdating ni Joaquin at Natalie. She was jealous at how Joaquin held her sister's hand possessively, na para bang may aagaw sa babae. Alam niya yun dahil ganun din siya hawakan ni Joaquin dati. Tapos buong gabi ay kay Natalie lang ito nakatingin. Minsan lang siya nitong tinignan, tinging nagtatanong kung ano ang ginagawa niya roon. She ignored that, hoping he would be a little considerate of her presence. Kaso binaygo siya ni Joaquin. Ipinaramdam nito na parang wala siya roon. And it hurt her kahit idinay pa niya sa sarili niya iyon. Dahil ang totoo, hindi naman siya human kung mahalin si Joaquin Montecarlo. It was just a defense mechanism on her part to keep telling herself that she was done loving him. Nakakainis. She muttered to herself at marahas na pinunasan ang matang walang paabong lumuha. Take this. Nagulat siya nang marinig ang tinig ni Joaquin, pagtingin niya ay may puting panyo itong iniaabot sa kanya. What are you doing here? Asak niyang hindi kinuha ang panyo. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan, bakit ka lumabas? Joaquin asked. Pabalik na rin ako. She turned to move pero pinigilan siya nito sa braso. If it's difficult for you, why did you come? Mapanghusga ang pagkakatanong nito at hindi niya iyon nagustuhan. Kahit kailan ay wala itong konsiderasyon. Dapat naisip mong dadalhin ko si Natalie. Ask your mother. Galit niyang tugon, sinubukan niyang tanggalin ang kamay nito sa braso niya pero napakahigpit ng pagkakahawak ng binata. Let go, nasasaktan ako. Umasa ka ba na ipapakilala kitang ina ng anak ko? Umasa ka bang matutuwa akong makita ka rito? Umasa ka bang iiwanan ko si Natalie para sa iyo? Natigil ito sa pagsasalita dahil sinampal niya ito gamit ang libre niyang kamay.
Don't please yourself, Mr. Monte Carlo. Sikmat niya. Tama ito pero hindi niya aaminin yun at patunayan ditong baliw na baliw pa rin siya rito. Kung may huling lugar akong gustong puntahan, iyon ay kung nasaan kayo ni Nathalie. Talaga, kung nasaktan ito sa ginawa niya ay hindi niya masabi dahil hindi man lang nagbago ang higpit ng hawak nito sa braso niya. You are a liar, Natalia. She lost her temper. Galit na sinampal niya ulit ito, itinulak gamit ang buong lakas niya but to no avail. Hindi man lang ito tuminag. Hindi mo kailangang ulit-ulitin iyan. Yes, I lied. Hindi ko naman tinatanggi yun, di ba? I did wrong things. I have shortcomings. But you're my biggest mistake, Joaquin Monte Carlo. Gustong-gusto niyang sumigaw pero dahil ayaw niyang makatawag ng atensyon, lumabas ang sama ng loob niya sa pamamagitan ng mga luha niya. Bitawan mo ko, babalik na ako sa loob. Gustong-gusto na kitang kalimutan kung hindi lang ikaw ang ina ni Jayden. Gustong-gusto kong magalit sa iyo para maramdaman mo ang sakit na pinaramdam mo sa akin noon. Hinila siya nito palapit sa katawan nito habang pinipigilan ang pagpupumiglas niya gamit ang malabakal nitong mga kamay. Pero hindi ko magawa, instead, I wanted to do this. Marahas nitong inangkin ang mga labi niya pagkatapos. She cried hard and ran away from Joaquin sa kabila ng pagtawag nito. Halos maduraj ang mga labi niya at bahagya pa nga niyang nalasahan ang dugo mula roon. Joaquin punished her through the kiss. Ni hindi ito naging marahan. Nagpupuyos pa rin ang damdamin ni Natalia. Joaquin made her feel unworthy of anything, be it his trust, his respect nor his love. Pagkatapos siya nitong halikan sa paraang huling halik na niya iyong nanaisin, lalong bumaba ang tingin niya sa sarili niya. It was no doubt a real mistake for her to come at the party. Kung bakit ba kasi madali siyang makumbinsi. Sa susunod, tayuan mo naman ang desisyon mo, Natalia. She told herself habang pabalik sa hall. Pagdating do'y agad niyang hinanap si Jayden. Uuwi na sila. She already had enough. She was hurt enough. Hindi na niya kakayaning madagdagan pa iyon. Natalia, saan ka ba galing? Nag-aalalang tanong ni Sylvia na karga-karga si Jayden. Sorry, ma, nagpahangin lang po sa labas. She lied even if she knew that her appearance already gave away the fact that something's wrong. Can we go ahead, Mama? Dagdag niyang kinuha mula rito ang anak. The party's not over yet. Bakit ka nagmamadali? Besides, I made USA bukang upstairs. Dito na tayo magstay for the night. Tiningnan siya nito ng mainam. Well, kung pagod ka na, here's the key card to your room. Mauna na kayo ni Jayden. Salamat, Ma. Agad niyang kinuha iyon at nagmamadaling umalis. It was a good thing na nakatulog na rin ang anak niya. Matapos niya itong bihisan ay maingat na niya itong pinahiga. Tula lang pinagmasdan niya ito pagkatapos. Tinitimbang sa loob niya if it would be worth it to run away again. To hide, and to make sure Joaquin would never ever find them the second time. Let's get married, Joaquin. Mabuti at nakatigil na sila sa tapat ng bahay ni Nathalie. Kung hindi ay baka napapreno si Joaquin nang wala sa oras. I've been waiting forever. We've postponed the wedding long enough. Ang sabi mo kailangan mo ng panahon para kalimutan ang mag-ina mong namatay. They're alive, Joaquin. Hindi mo na kailangang mag-guilty. It's about time that you think about US. Huminga siya ng malalim para kalmayan ang loob niya. Tama ito, hindi na niya kailangang mag-guilty dahil buhay naman sina Natalia at Jayden. But he still lost his other child. Isa pa, hindi ba't kasabwat ito sa pagsisinungaling sa kanya? According to his mother, it was Nathalie's idea to make him believe that Natalia died. Nathalie caused him to spend 4 years blaming himself for the fake death of Natalia. Ito ang nagpahirap ng kalooban niya ng mahabang panahon. But she's not sorry for what she did. Sa katunayan, she was still playing the victim. Wala itong inaamin sa kanya. Instead lagi nitong sinasabi na sinungaling si Natalia, that the mother of his child does not deserve his forgiveness. Sa totoo lang, kailangan nitong magpaliwanag sa kanya. 4 years overdue na nga, pero wala pa ring sinasabi si Nathalie as to why she never mentioned to him that she has a sister. Ang pagpapakilala nito noon ay solong anak ito.
What could be the grudge that she was holding against Natalia? Bakit galit na galit ito sa sarili nitong kapatid? No, maikli niyang sagot. What? Inis na tanong nito. What do you mean no? It's not the right time, Natalie. Hindi talaga tamang panahon lalo na't gulong-gulo ang puso't isipan niya sanhi ni Natalia. Gusto niyang bumalik sa hotel. Gusto niyang mag-sorry kay Natalia dahil nasaktan na naman niya ito. Alam niyang hindi niya dapat ginawa iyon pero hindi niya napigilan ang sarili niya. Hindi niya talaga inimbite si Natalia dahil alam na niya ang mangyayari. As much as possible ayaw niyang nagkakaharap ang kambal dahil pare-pareho silang nalalagay sa awkward na sitwasyon. Siya dahil alam niyang kailangan niyang mamili. At si Natalie ang dapat niyang piliin dahil ito ang girlfriend niya. Kahit na unang sulyap pa lang niya kay Natalia ay ito na ang gusto niyang makasama sa gabing iyon. Pero kailangan niyang itago ang paghanga sa kanyang mga mata, kailangan niyang pigilin ang sarili niyang ipakilala itong ina ng kanyang anak dahil masasaktan niya si Natalie. So he chose to hurt Natalia instead. At alam niyang unfair iyon sa dalaga. I don't get you, what is holding you back, Joaquin? Nasasaktang tanong nito na tila gusto ng maluha. Huwag tayong mag-usap ngayon, pareho na tayong pagod, umiiwas niyang sagot. Hindi makapaniwalang padabog na bumaba ng kotse niya si Natalie. Siya naman ay agad na umalis, ni hindi niya hinintay na makapasok ito ng bahay. Boo you, you're my biggest mistake, Joaquin Montecarlo. Napapikit siya nang maalala kung paano sinabi iyon ni Natalia. Her words were laced with so much regret and hatred. Binilisan niya ang pagmamaneho. Kailangan niyang bumalik sa hotel. Freshen up, Natalia, ako muna magbabantay kay Jayden, ani Sylvia nang madatnan pa rin siyang umiiyak. Tumalima na lang siya para wala nang tanungan kung anong nangyari. She was tired. Kahit papano ay natulungan siya ng maligamgam na tubig mula sa shower. Nanatili siya sa ilalim ng lumalagaslas na tubig ng ilang minuto. Sa loob niya ay iniisip niya kung paano makakalayo ulit kina Joaquin at Natalie. Should she ask help from Sylvia? Pero malamang hindi nito gugustuhing malayo sa apo nito. Pwede siyang umalis mag-isa pero hindi niya kayang iwan si Jayden. Mahal na mahal niya ang kanyang anak at hinding-hindi mangyayari na magsasakripisyo siya para iwan ito sa poder ng ama nito. She already raised Jayden alone, kakayanin niya ulit iyon. Natalia finished her bath and put on a robe. Pababalaikan na niya si Sylvia sa kwarto nito para makapagpahinga na rin. Can we talk? Muntik nang mapatalon sa gulat si Natalia nang sa pagbukas pa lang niya ng pintuan ng banyo ay sinalubong na siya ni Joaquin. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong ng makabawi. She made a quick scan of the room to find no trace of her son nor Sylvia. Mukhang wala na naman siyang choice kundi harapin ang binata sa kabila ng sama ng loob na nararamdaman niya. I came to apologize, umpisa ni Joaquin. For what I did. May I get dressed first, Mr. Montecarlo? Irritable niyang tanong na hindi pinansin ang apology na sinasabi nito. Natalia, I did not mean what I said. I'm sorry if I hurt you, patuloy naman ng binata. Can't you wait just until I'm decent for a conversation with you? Naiinis na siya. Anong gusto nito? Mag-usap sila na tanging robo lang ang suot niya. She just stepped out from the shower. Magbibihis lang ako. No need. I won't take long. Besides, nakita ko na lahat yan dati. Seryoso nitong pahayag na bahagyang nangunot ang noo dahil marahil sa isyu niya. Get out. Gigil niyang sigaw na hindi napigil ang mamula. Totoo pero hindi nito pwedeng gawing rason iyon sa ngayon. Why, Natalia, sa tingin mo, nakalimutan ko na. I've memorized every inch of your body. Nakataas ang isang sulok ng bibig nang umiti ito nang uuyam. I won't eat. In case, you already forgot, Jill. Mapanuyan itong dagdag kaya naman lalong nagpuyos ang loob ng dalaga. I said get out. Itinuro niya ang pinto pero sa halip na lumabas ay lumapit pa ito sa kanya. Joaquin, nagbabantang babala niya. Natatakot ka, hamon nitong inisang hakbang ang pagitan nila. He held both of her wrists with just one hand habang ang isa ay hinahapit siya palapit sa katawan nito. Joaquin, ano ba? Bitawan mo ko. Tinatigan niya ang loob kahit na alam niyang kulang sa willpower ang pagpupumiglas niya. Dati pa ay wala na siyang kakayahang labanan o tanggihan si Joaquin.
I could still remember that night, Natalia, he whispered. That night when you wished for a lifetime with me. That was part of the pretense. Depensa niya sa kabila ng malakas na tibok ng puso niya. Naalala niya rin yun, that stupid wish she made on their last night together. But what was she supposed to say? Deny it. You couldn't have possibly faked everything, Natalia. Lumakad ito para itulak siya sa direksyon ng kama. You're wrong. I'm a liar, remember. All I did was to fool you so I could get my revenge on Natalie. Talaga, then what would you have done with your revenge plan if Natalie didn't wake up? I would still leave you, Joaquin. Mariin niyang tugon. Tumungo-tango lang ang binata ngunit sa paraang hindi naniniwala. Then why did you give yourself to me, ha, Natalia? Were you just pretending that you loved me? Because I felt it. I felt the love in the way you responded to my kisses. In every I love yous that you said. I felt it, Natalia. Let me go, Joaquin, she said instead. Wala siyang pagmamahal na aaminin sa binata no matter how he would rub the truth to her face. I didn't know that you were gullible enough to believe that. Natalia felt the edge of the bed at the back of her thighs and it was just a moment later before she felt her back pressed against the soft mattress. Or maybe you did fall for me, Joaquin crawled on top of her. Right, Natalia. Ibinaba nito ang mukha palapit sa mukha niya. Bakit hindi mo aminin? He whispered against her ear. His breath fanning her skin sent shivers throughout her being. Para na siyang nilalamig na nilalagnat na ewan. And it's not good. Wala akong aaminin. Galit na itinulak niya ang binata. Hinayaan naman nitong magtagumpay siya bagamat mabagal ang ginawa nitong paglayo sa kanya. There was an unfathomable expression in his eyes. Get dressed, Natalia, Joaquin said as he walked towards the door. I'll be back in 5. Let's talk tomorrow. Pagbabaka sakali niya. No. Frustrated na napabuntong hininga si Natalia. She wanted to cry once again. Ayaw niyang makipag-usap kay Joaquin dahil sigurado siya, bibigay siya sa unang tangka pa lang nito ng paghingi ng tawad. Kasi ganun siya. For all she'd been through, she discovered she could forgive and forget at the same time. Gaya kung paano niya napatawad ang ina at si Natalie kahit na hindi naman humingi ng tawad ang mga ito sa kanya.